Ang tinatawag doon ay extraordinary ministers of Holy Communion. Kasi ang ordinary ministers ay kami. Ang mga pare tungkulin magbigay ng komunyon. So, humihingi kami ng tulong mula sa laiko para tulungan, para sa pagpapakomunyon. So, ang tawag sa kanila, extraordinary or special ministers of Holy Communion. Kumbaga sa siopaw, may tatak na pula yan. Special. Ayun. Ano man ang ginagawa mo paglilingkod sa simbahan. Ikaw man ay yung naghuhugas ng pinggan ng mga taong kumain ng merienda pagkatapos ng misa. Ikaw man ay yung nagdadapot ng dumi. Nagpupunas ka mga kahapon. Ang balak ay magpunta ng San Stefano para magdasal. Kala ko tahimik ang lugar. Wala, kita ko, pinasok ko. Mga Latin Americans at Filipino na member ng San Tomaso, naglilinis ng simbahan. Nagpupunas, naglalampaso ng sahig. Sila ay gumagawa ng ministry. Sila man, ang tawag ay lay ministers. Eh bakit lay? Kasi laiko. Kami, ordained ministry. Sapagkat kami na ordenahan. Pero ang bottom line ay ministry lahat yan. Let's have some definition of terms. Mahalaga na alam natin ang mga pagkakaiba. Uy, sister, samahan mo ko mag-apostolate tayo. Ano yung apostolate? Narinig niyo na yan? Punta tayo sa bahay ng mga matatanda. Magdala tayo ng canned goods. Mag-apostolate tayo. O magpunta tayo sa bahay ampunan, magdala tayo ng lugaw, pakainin natin yung mga ampon, yung mga batang orphans. Apostolate. Okay. Pag sinabi mong apostolate, ang root word ay apostolus. Ibig sabihin, one who is sent. Isinugo. Lahat ng binyagan ay isinugo. Go, therefore, make disciples of all nations. Hindi lamang yan pang 12 na alaga. Hindi lamang yan pang chosen few. Hindi lamang pang pare. Hindi lamang pang religyoso. Apostolate is anything good that you do in the name of Jesus for the spread of His kingdom. Ano mang mabuting gawin mo? Naglimos ka sa pangalan ni Jesus. Naglagay ka ng isang euro doon sa isang matanda na nagugutom, humingi ng pagkain. Binigyan mo ng das apostolate. Nagpakain ka ng may sakit. Nagpakain ka ng nagugutom. Nag-donate ka ng damit sa mga hubad. No? May dinalaw kang bilanggo, hindi mo naman kilala, nalulungkot. Pilipino na akusahan ng ganito o ganyan, dinalaw mo, nag-apostolate ka. Para sa inyong mga laiko, ang pinakamahalagang apostolate ay yung ginagawa mong ordinaryo araw-araw na pinapasukan mo ng Espiritu ng Diyos, ng Espiritu ni Jesus. You are doing it in the Spirit of Jesus. Kaya yung nabubwisit ka sa isang kasamahan mo, yung amo mo na pinaglilingkuran, masyadong maltratong ginagawa sa'yo, anong ginawa mo? Mas lalo mong sinasarapan yung pagkain niya. No? Tapos, anumang panlalait ang ginagawa niya sa'yo dahil masyado ng matanda na, ulyanin, hindi ka sumasagot. Tinitimpi mo ang galit mo. Something ordinary, but you put the love of Jesus into your work. Iniintindi mo yung asawa mo na makulit, na lagi kang inaaway, nagger. Kung saan ka magpunta, kinakailangan lagi kang naka-text, may monitor ka, dahil pa-NBI. Importante ko sa kapupunta lagi. May mga ganyan, di ba? Where are you? Kayo na mga text. Hindi
Sobrang gwapo mo, pinagsisilosan ka eh. Sobrang gwapo mo. Sa mata ng asawa mo, ikaw si Brad Pitt. Sa ibang tao, mukha kang pitbull. Sa asawa mo, si Brad Pitt. Eh, sobrang gwapo mo, ang asawa mo, insecure. Ayaw niya na mapasa iba ka, kaya nga, pinagsisilosan. Ay, hindi mo. Hindi mo papatulan yung selos niya, hindi mo siya aawayin. You put love into your relationship. Yanan mo. Ginawa mo ng lahat, pinakulam mo na, hindi pa rin pinatalaman. Kayo pala yung kukulam din yung yanan mo. May pangkontra pala sa kulam niya. Pero sa kabila ng kanya, hindi magandang pagtrato sa'yo, ginagalang mo pa rin. Minamahal mo pa rin. Pag may kailangan, binibigay mo. That is apostolate. Dahil hindi mo naman ginagamit yung pasensya mo sa Kanya, ang ginagamit mo ay pasensya ni Jesus. Hindi mo ginagamit ang kindness mo sa amo mong winawalang yaka, kundi yung kindness ni Jesus. Kaya pag tinanong sa inang, ba't ka mabait sa akin? Kasi mabait sa akin ang Diyos, kaya mabait ako sa iyo. Apostolate. Naintindihan niyo? Anything good you do for others. To spread the kingdom of love, the kingdom of Jesus, you call that apostolate. Kahit minsan mo lang ginawa, that's apostolate. Eh, ano yung charism? Sabi kang Griego, charisma. Tatandaan nyo, tinanong ko kayo kanina kung ano ang competence ninyo, ano skill, ano talent. This gift. Bigay sa iyo. Kaya hindi mo po pwedeng itago. May pagmamalaki mo lang, pero hindi galing sa iyo. This is the fruit of your baptism and confirmation. The reason why you are incorporated into the church is because you have a special thing to do in the church. That gift, that talent, that charism is for the exercise of the apostolate in concrete services or ministries. Nakita niyo yung definition ng ministry, meron ng konkreto. Ang apostolate, general. Ang ministry, konkreto, partikular na ginagamit mo consistently, pampalagian na paglilingkod. Ang handog na ibinigay ng Espiritu sa iyo matches the capabilities of each one. Yun yung competence. And is appropriate to the needs of the church and the world. Para sa ng charism? Sabi ni San Pablo Apostol, ang karisma raw o handog ng Espiritu Santo ay hindi po pwedeng gamitin nung tumanggap sa kanyang sarili. Tanungin mo si Father Suarez o si Joey Fallier, yung mga healing priest. Pag may sakit sila, hindi nila po pwedeng i-lay over ang kamay nila sa sarili nila. Gumaling ka. Pumupunta ng doktor yun para magpagamot. Makagagamot ka ng iba pero hindi mo magagamot ang sarili mo. Yun ang charism. Kaya nga ho, pag sinabing handog, hindi ito sa personal na gamit nung tumanggap. It's not for the personal use of the recipient. May gift ka of administration or gift of teaching sa 1 Corinthians chapter 12. O meron kang gift of speaking in tongues. Pero pinakamababa gift yun, sabi ni St. Paul, ay yung glossolalia. At sabi niya, kung mag-speaking in tongues, dapat paisa-isa. Hindi pwedeng sama-sama. Yung ginagawa minsan ng mga charismatic na sabay-sabay na, kagaguhan yun. Kagaguhan. Ginagago ninyo ang isa't isa. Walang speaking in tongues. Sabi ni Paul, one at a time. And there must be an interpreter.